Diyos ko naman, Nili. Bakit di mo dinala sa ospital ang asawa mo? Eh, paano kung may internal injuries tong si Anton? Ma, ayos lang ako. Ako nga nagsabi kay Millie na wag na kami pumunta ng ospital. Ano ba nangyari? Ano po ba? Naloko na naman yung magaling kong kapatid. Ate, pwede ba? Huwag na tayong magsisihan. Hindi mo kita sinisisi ah. Itong asawa mong si Millie ang sinisisi ko. Bakit mo naman siya pinayagan na pumunta ng mag-isa? O yun pa! Wala ka talagang pakialam kung anong mangyayari sa asawa mo? Ma, gusto ko naman talaga samahan si Anton. Pero hindi mo pa rin siya sinamahan. Hindi ka na ba nag-iisip? Bakit po ba ako yung pinagbibintangan niyo? Sino pa ba? Ate. Ate, oo, ako na. Alam ko naman, ako naman lagi. Ako naman lagi may kasalanan yung mga nangyayari kay Anton. Ako naman lagi may kasalanan. Kung makasalita ka naman, parang ikaw yung nakakaawa. Kasi ate, alam ko naman talaga eh. Simula noon, ayaw mo na talaga sa akin para kay Anton. Eh, sa lahat naman na nangyayari ngayon, eh, parang tama naman ata na inaaway kita eh. Kasi wala ka nang dinala sa buhay ng kapatid ko, kundi perwisyo. Pwede ba? Tama na! Alam mo, Anton. Hilda, huwag ka na sumagot. Tumahimik na muna tayong lahat. Baka nakakalimutan nyo, nandito kayo sa pamamahay namin. Nangyari na ang dapat mangyari. Oo, kasalanan ko! Walang iba dapat sisihin kundi ako! Pwede ba? Huwag muna tayo mag-away! Hindi pa ba sapat ang nangyari sa pamilya natin? Yung gulong ito? Tama na. Friend, ayokong sabihin I told you so. Pero sa dami ng warning ko sa'yo, I told you so, I told you so, I told you so. Glenn, pati ba naman ikaw? Siyempre, kailangan ko magsabi sa'yo ng totoo. Bilang friend mo at bilang isang taong nag-iisip, kailangan mo malaman. Kasi ikaw ang nasisisi dahil sa lahat ng kapalpakan na desisyon ng asawa mo. Isipin mo, nandun kayo sa Qatar. Ang ganda na ng buhay niyo doon. Pero kung sana responsable lang yung asawa mo, edi sana hindi ka nabuntis nang wala sa oras. 'Di ba? Tapos pumunta kayo ng Pilipinas. Okay na nga ang buhay niyo, kinakain niyo naman. Tapos biglang pumasok siya sa isang scam, which you warned him about. Ano na tingin mo dun sa business opportunity na sinasabi ni Brendan? Parang may mali. Millie, si Brendan niya. Masakit dito, ikaw ang nasisisi. Hindi naman yata maganda yun. Pero desisyon ko rin naman yun. Kaya tama sila. Responsibilidad ko yung mga naging desisyon ng asawa ko. Yan. Yan ang ayoko sa'yo, Millie eh. Diyos ko, napakamartir mo! Millie, 2023 na. Hindi na uso ngayon ang pagiging matiisin. Ganun talaga kapag nagmamahal ka. Kaya mong tiisin ang lahat, kaya mong gawin ang lahat para sa minamahal mo. Well, I disagree. Ako, magtitiis para sa lalaki? No, thank you. I'd rather be alone and unhappy than be happy and not be alone. Kaya ka single. May choice yon, Millie. Choice ko yon. Choice ko maging... Ay! Natagpuan din kita. Hindi na ba uso kumatok ngayon? At sa tingin mo, kung kumatok ako, matatagpuan ko to? Kailan ka magbabayad ng utang mo, Millie? Ha? Aling Nieva, hayaan niyo ako magpaliwanag. Marami lang po kasi talagang nangyari. Paliwanag, paliwanag. Puro ka na lang paliwanag. Makakain ko ba yung paliwanag mo? Alam mo, Millie, pinautang kita dahil alam ko at akala ko maayos kang kausap. Tapos itong gagawin mo sa akin? Aling Nieva, tama ka na nga. Nakikita mo nang ang gipit ng tao, lalo pang gigipitin. Remember, ang taong gipit, sa patalim kumakapit. Isa ka pa.
Puro ka quote-quote. Wala namang saysay. Well, remember, ang taong mapanlait nakakatikim ng kaping mainit. Glenn, Sige, subukan mo. Dito. Basta, Millie, magbabayad ka sa akin. Kung hindi, ipapangalandakan ko sa lahat ng tao na balasubas ka kagaya ng asawa mo. Okay, anong okay? Bumalik ka dito! Tikman mo yung kape ko! Ang sarap ko pa naman magtimpla! Mary, sana naman matauhan na yung asawa mo. Kaysa hanapin niya si Brendan, sana maghanap siya ng pagkakakitaan para gumanda ang buhay ninyong mag-asawa. Boss, Sir, tanong ko lang ano ba meron sa building na yan? sir, private place to. Pwede mo ba akong tulungan? Hindi naman kita ikukompromiso eh. May hinahanap lang akong tao. Siguro naman, matutulungan mo na ako. Ito kasi hinahanap ko. Gusto ko lang itanong kung napadaan na ang taong to. Kapatid ko kasi yan. Matagal na siya hinahanap ng nanay namin. Si Engineer Dran Reb yan. Madalas siya dito. Malakas kasi ang tayaan at pustahan dito sa kasino, kaya tago. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Sandali. Sa'yo na to, ha? Basta timbrehan mo lang ako kapag dumaan dito si Engineer. Sana naman matauhan na yung asawa mo. Kaysa hanapin niya si Brendan, sana maghanap siya ng pagkakakitaan para gumanda ang buhay ninyong mag-asawa. Millie? saan ka galing? Dran Reb Lazarus. Sino yan? Yun ang ginagamit na pangalan ni Brendan. Kaya pala natin siya hindi nakikita. Nandito lang naman ba tayo? Millie, ito na yun. This time, totoo na to. Sigurado ako. Titinan ko kasi yung picture ng informant na nakausap ko. Na dapat kausap natin. Ito. Yan. Sa kakatitig dyan sa picture na yan, nakita ko yung pangalan ng restaurant. Pinuntahan ko yung restaurant. Malaman-laman ko, dito lang pala yun sa Maynila. Tapos pagpunta ko doon, nakita ko sa tapat isang private casino kung saan naglalagi si Brendan. At Dran Reb ang ginagamit niyang pangalan. Kaya pala natin siya hindi nakikita dahil ibang tao ang hinahanap natin. At ito pa, sabi sa akin ng informant na nakita niya si Brendan doon nung 1 linggo lang. Alam mo ba ibig sabihin nito? Mukhang nagkakaproblema at hindi makaalis si Moko. At kung hindi siya makaalis, mas madali siya mahuli. Oh! Hindi mo ba narinig yung mga sinasabi ko? Matutuntun na natin si Brendan. Sigurado ka ba? Oo naman, ako mismo ang nagpunta doon. Ang ibig kong sabihin, patuloy natin pag-aaksayahan ang panahon yang si Brenda na yan?